Nakauwi na pasado alauna ng hapon ng mga residenteng ito sa Santa Cruz sa Maynila na pansamantalang lumikas sa isang eskwelahan. Si Sonny, residente sa lugar, ikinwentong naalarma siya at ang kanyang pamilya sa biglang pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na pag-ulan nitong Lunes dahil sa habagat. Nung malakas ang ulan talaga, di ko akalain na bumulusok yung baha. Maya-maya biglang umaangat yung tubig. Tapos yung mga ito, pinatawag ko na yung mga may-ari kasi pinalikas ko na nga. Nung una, hanggang binti lang talaga ang tubig pero bandang hapon ay tumaas ito hanggang hita dahilan para hikayatin niya ang mga anak na lumikas na rin. Si Eva naman, nagkumahog na dalhin ang mga damit nila ng asawa at apo sa tumungo sa pansamantalang evacuation center. Lumikas na kami kasi may tubig na yung bahay namin sa loob ng bahay. Tsaka yung asawa ko hindi kasi pwedeng lumusong na mahaba ng tubig kasi may opera siya. Lagpas 1,000 residente o katumbas ng halos 400 pamilya ang lumikas sa nasabing paaralan. Sa Maynila, nasa 20 evacuation centers ang tumanggap ng mga residenteng nalubog sa baha. Aabot naman sa 3,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng habagat sa syudad. Mula nitong Lunes ay namahagi ang Manila Department of Social Welfare ng relief packs at libreng gamot kontra leptospirosis. Itong food box na nasa likod namin, ipamimigay po namin yan the moment na may abiso po na kailangan na pwede na po sila bumalik sa area para na sa gano'n meron po silang baunin sa kanilang mga tahanan. Magmula po kahapon ay provided po ng City of Manila, ng Manila Department of Social Welfare, yung pagkain po nila magmula sa hot meal hanggang sa heavy meal. Nilinis naman ng mga tauhan ng Manila Local Governments Unit ang mga silid-aralan at covered court na ginamit bilang pansamantalang matutuluyan ng mga residente. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga katuwang na ahensya para magbigay ng update hinggil sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Maynila. Sheila Natividad, para sa Bayan.